Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon si Kristo, at gabayan ng taliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manatili sa mabuting pamumuhay at pananalig sa Diyos mula Panginoong Jesucristo. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa bagong tipan o pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po sa mga taga-Kolos sa Kabanata 2, talatang 6 hanggang 7, ito po ang mensahe. Yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi magpasalamat sa Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga Roma, Kabanata 2, talatang siyam hanggang 10 at 21. Ito ang mensahe. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Pag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Huwag kayong padaig sa masama, kundi daigin mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Ipagpatuloy po natin kay Apostol Tito, Kabanata 2, talatang 17. Ito po ang mensahe. Bigyan nawa kayo ng matatag, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo sila magsalita ng masama kanino man. Kailangan sila maging maunawain, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Pagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 2, talatang 17. Ito po ang mensahe. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipayag at maisigawa ang lahat ng ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 13, talatang 2 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Sinabi niya sa kanila, sa kalaban ninyo higit na makasalanan ang Galileyong ito, kaysa ng lahat ng ibang mga taga-Galilea. Dahil sa gayon, ang sapit nila. Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at inaligdan ng inyo mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 4, talatang 8 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Pagkatapos, dinasya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambay mo. Siya lamang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ito po ang mga salita ng ating banal na Panginoon Diyos at mensahe niya sa linggong ito sa ating The Bible Evangelizations na pagbabahagi ng mabuting balita. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon, paliliwanag ko po sa inyo ang mensahe ito mula dun sa tema na manatili sa mabuting pamumuhay sa pananalig sa Diyos mula Panginoong Jesucristo. Nais pong ipabatid sa atin na ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo dito sa mabuting balita na kanyang iniayag sa atin na siya isugo ay nais niya na tayo ay manatili sa kanyang, manatili tayo sa pananampalataya sa kanya sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang kalooban na inihayag ng Panginoon Jesucristo o manatili tayo sa mabuti sa pamamagitan ng mabuting balita. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Manatili tayo rito sa aral ng mabuting balita hanggang sa buong buhay natin. Yan. Sa lahat ng tao. At hindi lamang yan at partikular sa sinasabi ng mabuting balita na sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos, yung masama kasuklaman natin yan. At ang pakaibigin natin ay ang mabuti. So lahat ng masama kasuklaman natin yan. At maging tunay yung ating pag-ibig. Kailangan hindi tayo fake. Nasa sa loob at tunay yung ating pag-ibig. Paano ba yung pag-ibig na yan? So kung iniibig natin ang Panginoon Diyos, sinusunod natin siya.
tinutupad natin yung kanyang kalooban. Ganyan natin minamahal ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang kalooban. Nananampalataya tayo sa Kanya, hindi lamang tayo naninigluhod sa Kanya at pinaniniwalaan siya na may lalang, siya ang ating dapat sambahin, kundi yung kanyang kalooban ay dapat nating sundin. So kung tayo ay hindi mananatili sa kanyang pag-ibig o pagsunod sa kanyang kalooban, tayo ay hindi lumiibig sa Panginoon Diyos at tayo ay hiwalay sa Kanya. So kaya tayo ay hindi tayo gumagawa ng mabuti. So kaya pag tayo ay umiibig sa Panginoon Diyos o tayo ay may pag-ibig, tayo ay sumusunod sa Panginoon Diyos at tayo ay nananatili sa pag-ibig sa Panginoon Diyos at sa mabuti. At tayo ay mag-ibigan na parang tunay na magkakapatid. So tayo ay nagmamalasakitan naman sa pagsunod natin sa Panginoon Diyos. Hindi lamang yan. Huwag tayong panayin sa masama. Pagkitayin natin yung masama sa pamamagitan ng mabuti. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Kasusok naman mo lahat ng masama. Huwag tayo madadaig doon. Kung idadaig natin yung masama sa pamamagitan ng mabuti. So tayo ay apak na ibigin lang natin ang mabuti at tayo gumawa ng sa pamamagitan nito, tayo ay nanatili sa pag-ibig ng Diyos o ng ating Panginoon Diyos. At tayo ay pasakop sa ating pamahalaan. Sundin natin yung pamahalaan na itinatag ng ating banal na Panginoon Diyos. Yung mga itinalaga niya mga authority dyan, sundin natin sila. Yung malakas ng pamahalaan. At yan ay ginawa niya para gabayan tayo doon sa mabuti. Makatutulong yan enforce na ginagawa ng pamahalaan para tayo ay gumawa ng mabuti. Yan. Dahil mayroong mga pasaway na hindi mo makukuha sa aral eh. Kinakailangan persahin. So, tayo ay sumunod sa pamahalaan sapagkat yung persa ng pamahalaan nasa authority ng Diyos, pwede tayong gamitan ng persa para tayo sumunod sa mabuti. So, yan. Kaya tayo ay sumunod sa pamahalaan at tayo ay maging handa nga sa paggawa ng mabuti o pagsunod ng mabuting balita, pagsunod sa pamahalaan yan, kasama pagsunod sa pamahalaan at maging tayo mahinahon, maging tayo maanawain. Ganyan natin dadailin yung masama. Sa pamamagitan na tayo ay maunawain, mahinahon, yan, mabait tayo, marunong tayo magpasensya, at iba't ibang mga bagay pa na itinuro ng mabuti pa. Siyempre, ipanalangin natin palagi sa Diyos na tayo ay pagkalooban na matatag na kalooban upang magawa natin yung mabuting balita. At lalong-lalo na yun sa mga nasa pamahalaan, para lubos kayo makapagsilbi sa Diyos, magawa nyo itong uri na ini-authority sa inyo, magkaroon kayo ng matatag na kalooban sa pamamagitan mananampalataya kay sa Diyos para bigyan tayo ng matatag na kalooban. Yung mga tao, yung mga magulang, yan, para maging matatag kayo, hindi gumawa ng masama sa mga anak ninyo, sa kanino man, o makagawa kayo ng masama para kayo ay buhayin yung pamilya, ay maging matatag kayo. Yung mga anak para makasunod dito sa mga magulang, maging matatag tayo dyan. Sa na tayo ay bigyan ng matatag na kalooban para magawa natin yung mabuti. At magawa ng masama sa pamilya, sa kapwa-tao natin. Yan at yun ding sinasabi din natin man na Panginoon sa Kristo, tayo ay ataligin natin yung ating mga kasalanan, pagsisihan natin yung ating mga kasalanan, sabi para hindi tayo mapahamak, lalong-lalo na nagkasala tayo sa gobyerno. Kung nagkasala tayo sa gobyerno, hindi tayo mapahamak ng kapatawaran. Kagaya ng ginawa ni Poncio Pilato, yung mga galing, maaaring may pagkakasala yun doon sa mga kay Poncio Pilato, kaya sila ipinapatay. So kaya para hindi tayo mapahamak sa ating mga pagkakasala, tatalig na natin ito. Unang-una, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Pangalawa, kung kanino tayo nagkasala, humingi tayo ng kapatawaran. Sa gayon, tayo ay iaadya ng Diyos sa kapahamak at tutulungan niya tayo para tayo mapatawad. Mga tao na mga napagkasala, para tayo hindi na magkakataon pa o second chance or another chance. Siyempre, ang Diyos ay binibigyan tayo ng another chance. So, even though the government and yung kapwa-tao natin, tayo ay mapapatawad. O mabibigyan tayo ng pagkakataon sa ibang mga pamamaraan. Yan. At yan, dapat natin tataligan. At higit sa lahat, siyempre, huwag tayong, upang paiwasan natin ang mga kasama, huwag tayong papautok sa demonyo. Even though kayo ay in-approachan personally ng demonyo, kagaya ng kay Panginoon sa Kristo, in-approachan siya ng demonyo, ganun ang ginawa siya sa panaginip or even in a practical way.
Umapproach sa inyo, inikay ka, ganun. Para sambahin mo siya. So gagawa ka ng masama at sasambahin mo. Iwasan natin masambahin demonyo at tayo ay makagawa ng hindi mabuti. Lalo na sa ating mga sarili. Para tayo ay hindi mapahamak. Ang ating sasambahin lamang ay ang ating Panginoon Diyos at sa kanya at ibibigay niya sa atin yung ating mga pangangailangan na mga para mabuhay tayo sa mundo ito. Kaya para tayo ay hindi mapahamak ay at magsisi tayo sa ating mga kasalanan at huwag tayo pauutok sa demonyo para tayo magkamali o magkasala. Kasuklaman natin yung demonyo, kasuklaman natin yung masamang gawain. Na halimbawa tayo inikayat na natutokso ka sa kayamanan, may gagawa ka ng masama para makuha mo yun, hindi mo makuha ng mabuti yun. Diba? Or else kahit nakukuha mo ng mabuti yun, nakakalimutan mo naman yung Diyos, nakakalimutan mo yung pamilya mo. So, kayamanan na lamang yun ang isip mo. Nakakalimutan mo na gumawa ng mabuti sa kapwa-tao mo. So, yun. Kaya siguro dapat kinakailangan ay nakatutugon ka at nakasusunod ka sa kalooban ng ating mga Panginoon sa pamumuhay na ito. Na yan, kailangan natin ng material para tayo ay mabuhay, ay siyempre susuplementohan tayo. Alam naman ng Diyos yan, alam niya Diyos ang pangangailangan natin. Kaya tayo ay wag pa sa pamamagitan na maidaos natin yung pamumuhay, huwag tayo papatukso sa demonyo na sila isambahin natin at mahikayat tayo sa gawang masasama. Ang Diyos lamang ating asambay na sa Kanya natin hilingin ang lahat ng ating mga pangangailangan at buhay. Pagkatatanggol natin ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Puprotektahan natin ang buhay with God, not with the demon, not with the evil. So hindi tayo natin puprotektahan sa masama ang buhay natin, kundi sa pamamagitan ng mabuti. Kaya natigin mo yung masama sa pamamagitan ng mabuti. Iwasan mo, maging mahinahon ka, may pamahalaan, ano ng mga bagay. Kung ang gumagawa ng masama ay mga pasaway, maaari makaharm sa iyo, may mga bagay, or anything else na masama na ikinatempt ng demonyo. Pagka kasi yung sa kalooban mo, kapag nakakita ka ng bagay na ikaw ay nagtitempt ng masama, lalo gutom ka, doon ka hikayatin ng demonyo. Siyempre, nakagawa ka ng masama kasi lalo gutom ka, wala kang pera, mga gano'n. Kapag tempt ka, gumawa ka ng masama. Lalo anak mo, nakita mo, gutom. Gawa ka ng masama. Kaya iwasan mo na maging ganun ka, manampalataya tayo sa Panginoon Diyos na masok lang tayo na kaya tayo ay gutom na, tayo ay mananampalataya pa rin sa ating banal na Panginoon. Sa gayon, tayo ay gagabayan niya sa mabuting Panginoon. Ganyan tayo mamumuhay. Okay? So ngayon, ay muli, sana ay kayo ay nagabayan na naman ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay. Sa gayon, kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa ng kaligtasang spiritual sa pamumuhay na ito. Yan. At tayo ay patuloy na dumadalangin ng gabay ng kaliwanagan ng ating banal na Santa Maria. Sana tayo ay patuloy na gabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria sa ating pagbabahaging ito ng mabuting balita na tayo ay na gabayan tayo sa pagtalima ng kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos na ating ibinabahagi sa inyo. So tayo ay kanyang pagpalain ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng paggabay sa atin ng ating banal na tayo ay malulang. Gayon man, isa lahat ay yung hindi man tayo pinagmilagruhan ng spiritual na mga na pagliliwanag ng ating banal na Santa Maria, ay higit ay ang pagtalima ng mabuting balita, yung pagkinig na ating inahayag, ito yung ating pakinggan at ito ay ating nangis sa buhay para manatili tayo sa mabuti. At yun ay magbibigay sa atin ng kaligtasan sa takdang panahon. Ngayon, maraming gabay ang ating banal na Panginoon Diyos kapag tayo ay mananatili sa Kanya sa pagtupad ng mabuting balita. Hindi lamang yan doon sa paggabay ng banal na Santa Maria ng Kanyang kaliwanagan. Maraming bagay tayong gagabayan ng banal na Panginoon Diyos sa ating pagtupad ng mabuting balita. Yan. At sa Interfaith Unity, tayo patuloy na magkaisa dyan, magunawan tayo ng mga reliyon. Sa gayon, hindi tayo nagtutunggalian na uwi sa karasan at pagkakaroon ng labanan. Bagpos, kaya tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Mga pamahalaan, mga bawat nasyon. Gayon din, ay doon sa CBC, Vatican Church, patuloy ngayong maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo. Gayon din ang banal na Santa Maria, maliwanagan kayo at
patuloy niyo pagbukulorin ng sangkatuan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Cristo at mabuti. Yan. At sa ating munting kakayanan, sa ating pagbahagi ng mabuting balita sa The Bible Evangelizations ay patuloy natin mabuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Yesu Cristo at mabuting balita. At sa mga kapamalaan, kayo maliwanagan ni Mother Mary at inyong talimayan ng mabuting balita. Sa pagtalimanan ng mabuting balita, matutugunin nyo ang mabuting pamamahala at matutugon nyo ang pagpapairan ng mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pagtawad. At doon sa aming lokal na pamahalaan, at kayo din sa aming lokal na kapulisan, magabayin kayo ng Banda na Santa Maria at kayo magpairan ng patas na peace and order, enforcement, patas ng hustisya, tugunin nyo yung karapatang pagtawad. Doon sa lokal na pamahalaan at sa lokal na enforcement. Ngayon din ay doon sa aming parokya, dito sa lugar namin, kung saan tayo nababahagi sa Infanta Quezon, ay maliwanagan ni Banda na Santa Maria at patuloy yung pagpukulorin ng mga mayan ng Infanta Quezon, pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Cristo. Muli, ay maliwanagan tayong lahat at magandang hapon at God bless you. At Happy New Year sa inyo lahat. Stay good, stay safe, and keep the faith. So, iwasan natin yung tayo ay gumawa nung iwasan natin yung pagpapaputok ng iligal. Kundi sundin natin sundin natin ang sinasaad ng ang gabay ng kapamahalaan. Yan, para tayo ay manatiling safe. So, magandang hapon sa inyo lahat. Happy New Year!